Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may gilab shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo bago ho kami tumulak papuntang West Philippine Sea, kasi ngayong araw ang start ng papunta naming West Philippine Sea ho mga ka-action, mga kakamping, at sana maging maayos lang po at matapos ng mapayapa ang nasabing event na atin ito coalition ho mga ka-action, mga kakamping, no. So ito ho, hinihintay ko lang po ang oras, no, para ako ay umalis dito sa bahay mga ka-action. So ito, isi-share ko lang po ito sa inyo. Ito yung pinagmamalaki ni Senator Robin Padilla na kung saan ibinida niya po ito. At sinabi niya pa na nung mga panahon daw ni dating Pangulong Duterte ay hindi daw ganito ang nangyayari sa West Philippine Sea, na kung saan madalas na nanghaharas ang China dyan sa West Philippine Sea ngayong administrasyong Marcos. Noong mga panahon daw ni dating Pangulong Duterte ay wala daw nangyari na mga ganito, which is wrong ho yung sinasabi ni Robin Padilla mga ka-action. Kahit mag-research ho kayo, may mga ganito din po na mga eksena na may mga nagaganap pero hindi po water cannon. May mga pang ano lang pero hindi gaya nito na water cannon na ang ginagamit nila. Pero may mga insidente din po mga ka-action noong mga panahon ni dating Pangulong Duterte. At alam naman po natin na hindi talaga gagawin ang ginagawa ngayon ng China during ng termino ni dating Pangulong Duterte, kasi nga parang mag-best friend ho sila mga ka-action, mga kakampeng. So ito nga po, may video ho na kung saan nga po ibinida ito ni Robin Padilla na siya ay lumayag papuntang West Philippine Sea. Para siyang si Andres Bonifacio. Ito po mga ka-action, sinupalpal na siya ni Representative, sino ba ito? Ni Representative Attorney Mig Nograles. Alam natin na nasupalpal nga po ang nasabing statement ni Robin Padilla na kung saan nagsasabi siyang napakatapang daw ng mga moves ni Mr. President Bongbong Marcos regarding dyan sa West Philippine Sea. At eto, maliban pa kay Attorney Mig Nograles, kay Congressman, sinupalpal din siya o hinimay-himay ni Attorney Claire Castro. So ito po, highly recommended ko naman po sa inyo, Attorney Claire Castro, o kung kaya ang kanyang YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, highly recommended ko po ito. Mega love shoutout po kay Attorney Claire and din kay Sir Rod ho mga ka-action, mga kakamping. So highly recommended ko po ang kanyang YouTube channel at ang kanilang isang sa radio station na DCXL ba yun? Ayan, correct me if I'm wrong. Ayan, ito po mga ka-action, panoorin po muna natin ito. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung reaksyon ng ilang mambabatas patungkol doon sa sinabi ni Senator Robin Padilla na masyadong matapang o natatapangan siya sa mga ginagawa ngayon ni PBBM tungkol sa West Philippine Sea issue. Kamakailan lamang ay matapang na hinarap ni Senator Robin Padilla ang mga media sa isang press con sa Senado. Tinanong siya tungkol sa kasalukuyang nagaganap dito nga sa West Philippine Sea. Masyado akong natatapangan sa presidente natin, sa mga desisyon niya. Magpaliwanag ang Malacanang sa kanyang mga ginagawa para mas maintindihan ng taong bayan kung ano itong mga drastic decisions na ginagawa nila. Ang matapang na si Senator Robin Padilla ay mukhang nabahag ang buntot nang sabihin niya na natatapangan siya sa mga ginagawa o nasasabi ni PBBM patungkol sa West Philippine Sea. Itong polisiya ni dating Pangulong Duterte ang mas gusto niya. Kaya ang linaw po na nung panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte,
Hindi naman tayo nagkaroon ng ganitong klaseng escalation. Ang nangyayari noon, kapag may nangyaring medyo mabigat, nadi-de-escalate sa kaagad. Ngayon lang kasi ito medyo lumaki na lumaki. Hindi mo rin kasi minsan maintindihan ito si Senator Robin Padilla. Minsan, nagpapakita ng tapang tulad ng pagsama niya sa Ayungin Shoal. Para siyang si Bonifacio. Nung nagkaroon naman ng Senate hearing, ay ayaw niya na magbigay ang anumang assistance ang ibang bansa. Kaya ang pwedeng sumagot kung, kasi po nung huli, tayo po ay nakapag-deliver ng supply sa ating mga kababayan na sundalo dun sa BRP Sierra Madre. At bagamat nandun pa rin po yung mga dayuhan na paikot-ikot doon, paharang-harang, pero nakita po ang presence ng US Navy, yung kanilang eroplano. Totoo po ba ito? Nandun po ba talaga ang US Navy, palipad-lipad doon? Yes, sir. We acknowledge, sir, yung presence ng Poseidon aircraft during the first and the second RORE.
I think it's coordinated, sir, sa AFP, under the framework ng MDB-SEB yun, sir. Okay, Chairman, may tanong ko lang po kasi US Navy, armed forces na po nila ito, di ba? Ng Amerika. Yung atin po, yung gamit ng dayuhan ay Coast Guard. Wala po ba tayong nababiolate doon? Na ang Coast Guard po kasi parang civilian din naman yan in nature. Tapos tayo, meron na tayong, ina-accept po natin na meron na tayong armed forces doon ng US at Philippine Armed Forces na nandun sa paligid. Sir, yung activity po ng Chinese Coast Guard doon, yun po yung illegal. Yung pong presence ng US military at saka ng Coast Guard and Philippine military doon sa exclusive economic zone natin is within our right po, Army, Navy. Sir, I mean Army, Navy po ang sinasabi nyo, Chairman. Ang sinasabi ko po, Coast Guard. Under po sa kanila yung Coast Guard, yung militia. Ay, tama po ito, under ninyo ito, armed forces. Hindi po. Civilian in nature. Sir, binibigyan nyo ng ibang ibig sabihin ng Coast Guard. So, ibig nyo sabihin ng Coast Guard, iba ang definisyon ng China? Opo. Wow, Sinasabi ko lang po dito, sa matagal na panahon, 6 na taon po tayo na wala namang ganitong kalaking escalation. Nandito na po, may third party na. Ito po ba, isang ayong pa kayo, Professor, na may third party na dito? 6 na taon na wala naman tayo. Cat and mouse lang naman tayo dyan. Ngayon, meron ng, sinasabi nyo po ba na pagka ito ay nag-escalate, papayag kayo na tayo mapunta sa escalation nito? Well, una po, yung sinasabi po nating escalation, in the first place po, nauna pong mag-escalate ang China dyan nung tinayo po nila yung 3 military bases dyan sa loob ng Spratlys, Mischief Reef, Scarborough Shoal, at Pirate Cross Reef. Mayroon pong 2 reconnaissance aircraft ang China na nakagaya ng sa US na naka-station po sa Pirate Cross kung hindi ako nagkakamali. At manamataan na rin sila dun sa ibang bases nila. Ayaw niya may umiikot-ikot na para baga nagbibigay ng assistance ang US habang nagkakaroon ng resupply mission. Ang tapang ng pinapakita niya rito. Pinagmamalaki niya palagi ang pagbisita niya sa Ayungin Shoal na para bagang kayang-kaya niyang magbalik-balik sa Ayungin Shoal nang walang anumang problema. Yan si Senator Robin Padilla. Pero ngayon, napapadalas ang pag-water cannon ng China Coast Guard sa ating sariling vessel na gumaganap lamang ng resupply mission. Nag-iiba ang ihip ng hangin dito kay Senator Robin Padilla. Nagpapakita kasi ng pagtutol ang ating gobyerno, lalong-lalo na si PBBM, sa nagaganap ngayon sa atin dito sa West Philippine Sea. At nais pang paimbestigahan ni PBBM itong sinasabing secret deal na di umunong pinasok ni dating Pangulong Duterte. So, ano ngayon ang sinasabi ni Senator Robin Padilla? Natatapangan siya sa ginagawa ngayon ng administrasyon. Our independent foreign policy compels us to cooperate with them on matters where our interests align, to respectfully disagree on areas where our views differ, and to push back when our sworn principles, such as our sovereignty, our sovereign rights, and our jurisdiction in the West Philippine Sea, are questioned or ignored. Nanindigan din ng Pangulo nang matanong tungkol sa pagkakaiba niya sa foreign policy ni dating Pangulong Duterte at pagiging assertive sa pagtindig sa ating karapatan sa West Philippine Sea. When I came into office, we simply have no choice. We must defend the territory of the Republic. And that is a primordial duty of a leader. Mas natatapangan siya sa nangyayari ngayon kesa sa panahon ni dating Pangulong Duterte na sinasabi nga may secret deal pa dito sa China. Kaya nga sabi ko, why are you so sparing? Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. We say, libre na lahat. Sabi niya, in front of the witnesses that I brought along, just to make sure that I will be correct all the time. Be prudent about it. Sabi ko, magdig ako ng oil. Sabi niya, in whisper, you know, Mr. President, please do not do that. He said, please do not do that. You will just sour up
we have a new beginning here, new friendship found. But if you do that, he said in the almost whisper, there will be trouble. Ito nga, sinasabi niya natatapangan siya. Pero meron naman siyang kakaibang suwestyon. Ang sabi niya, bakit daw hindi rin natin i-water cannon? Binobomba sila ng tubig. Ilang beses ko nang sinabi, ba't hindi tayo mambomba din ng tubig? Bakit ba lagi na lang, tayo na lang lagi ang mukhang aping-api doon? Ba't wala ba tayong pambomba ng tubig para makaganti man lang din tayo? Hindi ba mas matapang itong kanyang suggestion kesa sa mga pinapanukala ngayon ni PBBM dito sa West Philippine Sea issue? Pinag-iisipan ba ni Senator Robin Padilla yung kanyang mga sinasabi, itong kanyang suggestion? Ano nga ba ang sinasabi ng mga eksperto sa katulad itong suggestion ni Senator Robin Padilla? We have a chain of command. We respect the guidance of our president. The guidance of the president is that we should not be provoked. We should not be the reason of intensifying the escalation for China to justify, to once again, bring the next level of aggression kung ano man ang plano nilang gawin. We have to maintain professionalism in dealing with this kind of bullying of the Chinese Coast Guard. The high emotions that you feel, multiply it to 2, double it, that's perhaps the same level of emotion that our Coast Guard personnel on board are also experiencing. Hindi nga daw tayo dapat gumante ng pag-water cannon. Ayon kay Commodore J. Tariela, spokesperson ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, hindi daw tayo dapat gumanti ng water cannon din. Hindi daw tayo dapat maging dahilan para mag-escalate ang tensyon. Sinabi pa niya, hindi tayo ang dapat maging reason para maging excuse para ang Chinese government ay dalhin nila ang kanilang warships dito sa ating bansa. At pagkatapos nun ay maaari pa daw tayo mabaliktad na tayo yung nagpo-provoke. Ayon din sa Philippine Navy spokesperson na si Commodore Roy Vincent Trinidad, enemy's judgment may lead to massive repercussion. So, itong mga ekspertong ito, sila rin nagsasabing hindi dapat gumante ng pag-water cannon dahil baka tayo pa ang masabi nagpo-provoke sa China at maging dahilan ito ng hindi inaasahang giyera. At yun ang ayaw na ayaw ng Pilipinas, lalong-lalo na ng kasalukuyang administrasyon. At dahil nga napuna ng ilang mambabatas itong sinabi ni Senator Robin Padilla na natatapangan siya sa ginagawa ng Pangulo patungkol sa West Philippine Sea, binaras siya itong si Representative Mix Nograles. Inihalin tulad niya ang ginagawa ni PBBM sa pag-ibig. Ano nga ba ang sinabi ni Representative Mix Nograles dito sa tinuran ni Senator Robin Padilla? Pagiging matapang naman, I think, is very subjective, right? Anyone can say may gagawin kang isang aspeto, may sasabihin kang isang aspeto. One can see it na matapang, one can see it na pinaglalaban kung ano yung mahal mo, di ba? Huhugot tayo dito ngayon, di ba? Parang lang yan pag-ibig, di ba? Kung may mahal kang bagay, mahal natin ng Pilipinas, mahal ng presidente ang Pilipinas. You have to protect what you love, what you own. At kung may nang bubuli sa'yo, sabi nga ng colleagues natin, di ba? May mga aagaw, syempre, lalo ng mga babae dito, alam nyo, lalabas yung katapangan nyo, di ba? But you fight for what is yours, and that's what the president is doing. Pinaglalaban niya sa atin at pinapakita niya kung gaano niya kamahal ng Pilipinas. And so, kung ang stance po ng Honorable Senator ay matapang, that's his own opinion. Personally, I think tama na paglaban dapat ang sa atin, ang mahal nating Pilipinas. O paano ba yan, Senator Robin Padilla? Hindi ba ikaw ay marami na ring inibig? So, kinumpara lamang niya na ang ginagawang pagtatanggol ni PBBM dito sa ating West Philippine Sea ay para ring pag-ibig na dapat ipakita ang pagmamahal at pagtatanggol at hindi basta-basta ipinamimigay sa pamamagitan ng isang secret deal. Hanggang sa muli, magkita't magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, nagpapalala, huwag tulugan ang inyong karapatan.
So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na po natin si Attorney Claire Castro. Paano yan, Senator Robin Padilla? Dalawang abogado na po ang nagpaliwanag. Hihirit ka pa ba? Wag na. Kung sa mga Lucky 9, butata ka na. Oo. 8 na ang mga kalaban. Ikaw butata na. Hihirit ka pa ba? Tanggong yan. Alam naman po natin ito si Senator Robin Padilla na daldal lang ng daldal, pero hindi niya alam ang dinadaldal niya. Ika nga, mahirap nga po talaga ang kulang sa kaalaman. Ang kulang sa pagdating sa mga analysis, di ba? So, magaling lang naman si Senator Robin doon sa action kasi scripted po yun. Pero pagdating sa actual, wala na po yan. Kung ano-ano na lang po ang binibitawan ni Senator Robin Padilla na hindi niya naman alam kung ano ang punot dulo. Di ba? Kung ano ba talaga ang ipinaglalaban dyan sa West Philippine Sea. Baka nga siguro ho mga ka-action, mga kakampeng, no? Baka si Senator Robin kung tanungin yan on the spot ng media regarding sa West Philippine Sea at kung gaano kalaki, kung ano ba ang mga parte na pagmamayari natin, baka hindi pa alam ni Senator Robin Padilla. Oo. Baka pag tinanong kung gaano kalawak ang West Philippine Sea, baka hindi niya alam pa. At kung ano-ano ang mga lugar na pagmamayari ng Pilipinas, baka sabihin niya, perkit sinabi na West Philippine Sea, baka sabihin niya o nasa isipan niya, sa atin na lahat ang buong karagatan. Di ba? Kahit tanungin siguro yan on the spot, sigurado mga ka-action mag-ang yan. Di ba? Sa totoo lang, mahirap yan. Lalong kung hindi mo alam kung ano ang kwento ng West Philippine Sea at kung bakit nandyan ang BRP Sierra Madre. Baka pumunta lang naman siya doon sa West Philippine Sea, nagpasikat-sikat. Pero hindi niya alam kung gaano ba kahalaga ang mga lugar na pagmamay-ari natin sa part ng West Philippine Sea. Kung bakit ganito tayo ng mga Pilipino kung ipaglaban o ipagtanggol ang sarili nating bakuran. Diba? Try nyo nga si Senator Robin Padilla tanungin. On the spot, ambush interview. Senator Robin Padilla, pwede po ba magtanong sa inyo? Ano po yun, ma'am? Gaano po ba kalawak ang West Philippine Sea? Hindi ko alam, ma'am. Ano ba ang mga part ng West Philippine Sea na pagmamay-ari natin? Hindi ko rin alam, ma'am. Sigurado po yan mga ka-action. So, Diyos ko, alam naman natin na may pagkahapal-hapal lang yan si Senator Robin. Okay mga ka-action, maraming salamat sa inyo, Attorney Claire and Attorney Megs Nograles. Thank you po sa inyo, ha? Okay. Bye na muna mga ka-action, abangan nyo po ang ating mga live streaming. Pero kung nasa laot na kami ng West Philippine Sea ay wala hong signal. Pero habang aabutin pa po ng signal, magla-live po tayo, okay? Okay, maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, sila Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.